Hello guys, good morning muna rito at good evening dyan. Eto guys pag-uusapan natin, syempre, connected itong pag-uusapan natin sa mangyayari sa Monday about sa hearing na gagawin ng Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senator Erwin Tulfo, di ba ga? O eto na, guys, syempre, papag-usapan na rin natin ngayon, i-reveal na rin natin ngayon sapagkat alam na natin ang mangyayari. I-reveal na rin natin ngayon kung sino sa dalawang may sayad ang siyang may kumpas. Okay? Pero bago yun, talakayin muna natin, i-discuss muna natin. Ito, nagpadala ng letter itong si Attorney Baluga kay Auntie Petra, no? Kay Auntie Pet. Tumihingi nga ng kalinawan at tumihingi ng parang guidance, no? Kung sila ba ay dadalo sa kanilang tingin ay illegal na pag-imbita sa kanila, no? Dahil ang nag-imbita sa kanila ay itong ang si Erwin Tulfo, Senator Erwin Tulfo, no? So tingin nila rito ay illegal. Bagamat siyempre tingin-tinginan lang yun, matik na yan. So eto, humingi sila ng kalinawan at permiso kung sila ba ay a-attend, no? Kung sila ba ay a-attend at dahil nga ito daw ay hindi pinangungunahan ng komite ni Pia Madamdamin at ni Marco Tae. Okay. So sa madaling salita, sumagot itong si Auntie. At ito nga ang kanyang sagot. Ang sagot niya, hindi niya pinapadalo sapagkat hindi daw niya nire-recognize na ito ay lehitimo sapagkat sila daw ang lehitimo. Na ang lehitimong chairman raw ng Blue Ribbon Committee ay si Pia Madamdamin. Ay teka lang, Auntie Petra, baka nakakalimutan mo. Chairman nga itong si Pia Madamdamin pero hindi ng Senate Blue Ribbon Committee kundi ng Senate Blue Label Blue Label Committee. Hindi Blue Ribbon. What the heck? Blue Label Committee yan. Di ba? Anyway guys, so sa madaling salita, hindi pinayagan. So ngayon, ano ang ine-expect natin dyan? So maganda ang ine-expect natin dyan pagdating ng Lunes. Wala lang tayong makikitang rambulan. Wala tayong makikitang mga confrontations between dito sa mga inaakusahan at dito sa mga nag-aakusa. So ang mangyayari nito, baka kasi parang yung mga naalala ko, iso-showcause muna, showcause order then contempt. So ang kadadatnan nito, ang ending nito ay contempt. So tingnan natin kung kapag ikinontempt ba ang mga ito ay may magagawa pa itong mga pinupuo nila at mga sinasabi nila na mga legal na Blue Label Committee. Di ba? So yun ang maganda lang ron. Tingnan natin at mangulungan. Kung nasa laya si Jingay, sasabihin ni Jingay, ikulong yan sa Pasay City Jail. So, malamang-lamang, dahil madami-dami ito, pati itong si Attorney Baluga, malamang makokontempt din ito, malamang, Pasay City Jail yan. Pasay City Jail lahat mapapadala. So tingnan natin. So contempt ang aabangan natin rito pero kasi sa mga naalala ko mga hearing bago ka i-contempt isino-showcause muna, di ba? Showcause order muna, sinopena ka, then hindi ka umattend, iso-showcause order ka, then after ka i-showcause order, yun na. Contempt na. So tingnan lang natin tingnan natin ngayong Lunes, no? Siyempre, yun yung naalala kong proseso sa mga pagko-contempt ng Senado. So ito ay magandang abangan. Okay, punta na tayo. Ngayon, sino ngayon ang nasunod? Kung ito ay mangyayari sa Monday,
Pero sa sulat na ito ni sa sagot sa sulat ni Antipet, no? Ni Antipetra dito kay Attorney Baluga, mukhang ang may kumpas sa may Sayad siblings talaga, itong si Iyotman, no? Mukhang talagang yun nga. Anyway, sinabi naman ng ating puting kabayo, mas astig dun sa pamilya daw, mas medyo may kumpas itong si Iyotman dahil mas takot dito si Inday Sayad. Pwede naman kasi kuya niya yan. Hindi naman imposible, no? Lalo't wala na si Fentaboy, di syempre, hindi pa naman yumao, ha? Ibig sabihin, nasa ICC lang. Ibig sabihin, sa may Sayad siblings, maninindigan siya ang kuya, siya ang matapang, siya ang may kumpas. Okay, bakit? Ito yan, guys. Nung sabihin ko na hindi magkasundo ang Sayad siblings, okay. Itong si Iyotman, ang gusto ni Iyotman ay wag dumalo itong mga 18 Marites, no? Sapagkat ayaw, sabi nga niya, baka ma-expose yung mga kasinungalingan, no? At pag pinagtatanong, magkanda leche-leche. Doon pa nga lang sa sarili nilang sa sarili nilang ginawang press con. Ay hindi, sa inuman pa. Tawagin natin, doon pa nga lang sa sarili nilang inuman, nagkanda leche-leche na Nagkanda bulol-bulol na, tapos obvious na parang mga tanga lang at iginagay nitong sila Marco Tae at nila Mangga Barena at nitong si Madam Petra nga, no? Si Auntie Petra. So, obvious ang kasinungalingan. Ngayon, itong si Inday Sayad ay gusto naman na ipa-attend. Dahil ang tingin naman ni Inday Sayad, magandang makapanira ang mga ito. So, masisira at harap-harapang magsiraan doon. Alam nyo guys naman, kumbaga, kung sa dalawang ito, kung ako ang tatanungin ninyo kung sino ang mas tama, palagay ko, mas tama naman si Iyotman, no? Na huwag padaluhin. Kung sa interest lang nila ang pag-uusapan, dito mo makikita na sa dalawa, medyo kahit papano nag-iisip itong si Iyotman. Si Inday Sayad, wala talagang isip yan. Pag yan ay nagkaisip, abnormal. Wala talagang isip yan. Yan ay tira-pasok. Tira lang ng tira yan. Buka lang ng bunganga niyan hindi talaga nag-iisip yan kung ano yung masabi niya. Nasabi, ganon. Kasi nga, wala napakababaw at napakahina ng pag-iisip. So, kaya ganun yan. So, tira-pasok, di ba ga? O kaya, yun. Kaya gusto niyang dumalo yung mga Marines kahit hindi niya iniisip na kung anong mga pwede maging consequence. Kasi nga, hindi abot ng kanyang pag-iisip. Okay? Wala hindi niya abutin na lawakan pa yung pag-iisip at tingnan kung ano yung mga pwedeng mangyari, no? Kung ano yung pwedeng maging resulta at mga bad outputs nitong pagdalo ng mga 18 Marites na ito. O yun. So kaya mukhang may kumpas talaga ay si Iyotman. Okay? Kaya lang dahil sa hindi nga dadalo, kumbaga nabitin tayo. Excited pa naman tayo na makita kung paano gisahin, magkanda bulol-bulol at masoplak itong sila Marco Tae. Siyempre, pag nandun ang 18 Marites, nandun din ang mga yan dahil walang sasalag walang sasalo. Diba? Kailangan nilang salagin yun sayang, no? Sayang. Ang ganda sana ng confrontations na pwede mangyari pero may pa naman, may hanggang mamaya pa naman, diba? Para mag-isip. Malay mo naman, matauhan. Di ba ga? Meron pa namang oras. So abangan lang natin, tingnan lang natin. Malay mo't biglang magtantrum si Sayad at sa pagtatantrum si Sayad umattend na po. What the heck? Maga COVID. Anyway, yun lang. Sa mga bobong didilis at may Sayad dyan na nyo, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may Sayad sapagkat ang may Sayad ay laging high blood. Bye!